Oh, sabi dito ni Congressman Arjo Atayde, itinanggi ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na tumanggap siya ng komisyon mula sa flood control project ng mga kumpanya ng mag-asawang Sara Diskaya. Kabilang si Atayde sa pinangalanan sa joint sworn statement ng mga Diskaya na tumanggap umano ng kickback mula sa government project. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I will never and I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread this falsehood. O yan, Arjo Atayde ha. Yung iba ho, mga bossing, ito, Roman Romulo ng Pasigo, itinanggi ang paratang at kaso ang kakaharapin. Sabi ni Imelda Ignacio Marikina nga, tingnan, di na umaapaw ang tubig doon. Galing nga ng mayor. Totoo ho yan, mga bossing. At ako ho, no? Simula, kailan ba ako napadpad ng Marikina? Kung di ako nagkakamali, mga 2005. Pagka-graduate ko ho sa Torres High School, lumipat na kami ng Marikina eh. Simula ho doon, naranasan natin yung mga pagbaha po. Itinanggi ang paratang, itinanggi ni Pasig City, Roman Romulo, na tumanggap umano siya. Dito pa lang makikita mo na eh kung ano ang intensyon eh. Di ba? Diyan pa lang makikita mo na kung ano intensyon eh. Alyado ni Biko. Oh. Di ba? Tapos sasabihin, tumanggap sa kanila ng pera doon sa nakalaban ni Biko nung huling eleksyon. Oh. Ito ay matapos pangalanan ng mag-asawa ang kanilang joint sworn statement ang ilang kongresista at mga opisyal ng DPWH na tumanggap umano ng kickback mula sa kanilang mga proyekto. Oh, not true, hindi totoo eh. Tinatanggi ho mga bossing chief amo, sir. Si Maine Mendoza, madaming fans to. 'Di ba? Maine, teka lang muna. No? Those are baseless allegations which is kwentuhan nga lang daw po, lalo na nung nabanggit kapag kalasing na po. Pagkalasing na, meron silang ipapakitang ebidensya, yung pinaka, yung ipapakita nila at hinihingi ng Senado, mga bossing, at hinihingi ng Senate Blue Ribbon Committee, yung mga paglagda kung kanino binigay, ganito, ganyan. Pero yung mga pirma at yung mga katunayan na totoo na talagang tumanggap itong mga ito, allows daw, mga boss, kasi hindi naman daw pipirma. Di ba? Hindi naman daw pipirma, mga kababayan. Oh. Sa madaling salita po, itong sinasabi ni Maine Mendoza, baseless allegation. Sabi ni Maxip, ledger na bagong gawa. Posible ho. Di ba? Maaari na bagong gawa yun. Ako, ganito, ipapakita. Kailangan hanggang 2016 niya ipapakita ninyo, ha? Hindi lang yung ano-ano, kung ano-ano lang. Kasi parang sarado ho ang utak nilang mag-explain, pang 2022 lang, hanggang 2025 lang daw po, mga kababayan. Pag nababanggit na ang 2016 pataas, ay nako, ikot na po ang wet packs sa kaka-explain. Yang ledger na yan, pwede namang gawin. Baka nga ngayon, pinuumpisahan na, posibleng ganun, di ba? Gawa ka na, tinanggap, ganito, ganyan. Pwedeng gawa-gawa lang po yun. Di ba? Pwedeng gawa-gawa lang ho, mga kababayan. Please refrain from throwing hates and personal attack at him. Yan ang asawa. Di po ba? Including me and our family until facts comes out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district and Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held and accountable at this innocent individual be spared from this mess. Napaka-unfair. Biruin mo, makikinig ka sa mga ganon. Yung mga sinabi-sabi, tumanggap po si ganito. Patunay mo, wala po Pinirmahan ba nila yung pagtanggap? Wala hindi naman po kasi mga pipirma yan No? Ano lang mapapakita mo? Yung ledger po namin na nandoon yung mga araw, oras nung tinanggap. Malay nyo, ginagawa na ngayon yan.
'Di ba? Marcy Chedoro. Ito ho, mga bossing. Dito ako natawa. Imposible at malabo na mapapaniwala nila yung mga taga Marikina dito. Ako ho, lehitimo taga Marikina, mga bossing. Ilang taon ho din, no? Pagka-graduate ko 2000, mga boss, lumipat na ho kami diyan. Pagka-graduate ko sa Torres High School, doon po sa Tondo, lumipat na kami diyan. Lahat ng baha, lahat ng unos, simula po kay dating Mayor Bayani Fernando, naging Marides Fernando, lahat po yan. Nasubaybayan ko po, no? At ang Marikenyo, nakaano nga yan nakaranas kami ng Del de Guzman na maging mayor. Isinuka ho namin. Hindi naman isinuka, kaya lang ho, hindi mapantayan yung mga Fernando at hindi ho mapantayan yung mga Teodoro. Kaya po ngayon, paulit-ulit at talagang iniluluklok yung mga Teodoro, mga bossing. Gawa po ng seryoso at gusto talaga nila na maubos ang baha o ang problema ng Marikina. Tingin ko ho dito, eto yung sinasabi ni Marcy Teodoro na aming congressman sa Marikina, hindi sila magkasundo kaya napasama siya dyan. The false accusation linking him to the Diskaya contract. Klaro na pagkatapos kong i-expose ang DPW, siya pa nag-expose. Diba? Siya pa ang nag-expose. Tingnan nyo ho, pumasyalo kayo sa Marikina ngayon, mga boss. Dati ho, datkila, baliktad. Dati ho, mga kababayan, bahang-baha na po sa Marikina. Yung ibang mga bayan, wala pa, hindi pa. No? Ngayon, baliktad na ho. Bumabaha na sa ibang bayan, sa Marikina, hindi na sumasampa. No? O hindi na talaga umaapaw ang tubig doon sa ilog. Partida pa ho yan, mga bossing, catch basin ho ang Marikina. Ang ibig kong sabihin nito, yung mga tubig na ibinubuhos po galing doon sa Boso-Boso, galing po doon sa Rizal, galing po sa lahat ng mga bundok na nakapaligid sa Marikina ho, mga bossing. Ang agos nun, papuntang Marikina. Partida pa ho yan. Pero mga boss, baliktad ang sitwasyon ngayon. Marikina, malinis sa baha. Malinis sa baha. Sabi dito ni Congressman Teodoro, klaro na pagkatapos kong i-expose ang DPWH project sa 2026 NEP, natapos na pero isinama pa rin sa program Double Pan. Tingnan nyo ho, sa kanya pala nag-umpisa yan. Sabi ni Tato, lambak ang Marikina. Totoo ho yan. No, doon sa mayroong basketballan. Doon po sa gilid ng ilog, may basketballan doon. Bata pa lang ho kami, sumasali kami ng mga liga doon. No? Yun yung tinatawag na basketball court ng lambak. Mga bossing, tama po si Tato. Dito, sabi niya, klaro na pagkatapos kong i-expose ang DPWH project na 2026 NEF, National Expenditure, na tapos na pero isinasama pa rin sa program. Yung kumbaga, tapos na yan Hindi, sali natin. Sayang ang pondo dyan. No, double funding. Ngayon naman ay ako ang pilit na idinidawit sa mga kalokohan nila. Sabi ko nga ho sa inyo kung idadawit nyo yung mga Teodoro at gusto nyong papaniwalain yung mga Marikenyo, kwento nyo sa pagong. Yan ang pinakamalabo na mangyari. Malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay diversionary tactic ng mga sindikato para malihis sa tunay na issue ng korupsyon, ang anomalies sa flood control project ng DPWH. Walang katotohanan ng mga paratang ng mga Diskaya, isa lang itong demolition job, no? At cheap shot para siraan ako. At nakita ko nga ho, mga bossing, mukhang magsasampa ng kaso si Congressman Teodoro doon sa mga Diskaya. Sabi pa dito, kaya malinaw na ang mga akusasyong ito ay mali, malisyoso at walang ibang layunin kundi sirain ang pangalan ko at ang tiwala ng mga taga Marikina sa akin. Alam nyo ho, mga kababayan, si Coco Pimentel, merong naging issue ng election kay Mayor Marcy Teodoro, no? Meron siyang ini-issue doon sa dalawa.
sa mayor na si Maan at sa congressman kasi nga gusto tumakbo ni Coco Pimentel doon sa pagka-kongresista kung di ako nagkakamali sa Marikina. Ang ginawa ho ng mga Marikenyo, mga bossing, nagtipon-tipon ho lahat. Pumunta doon sa harap ng munisipyo, no? At ipinagtanggol ho yung mga Teodoro, mga bossing. Ganyan po sila ganyan po sila ka-transparent sa Marikina. Never akong humingi o tumanggap ng pera, pabor o anumang benepisyo kapalit ng political influence o legislative action. Eh paano naman po papatunayan ng mga diskaya yan? Di po ba? Paano nila papatunayan kung wala silang ni video o ni mga total yung bahay nila kadalasan daw po doon sa parking lot. Dinadaos yung abutan o etc. kung ano-ano man ho. 'Di ba? Eh siguro pwede silang maglabas ng mga video. O eto, yan, yung tao na yan is driver yan ni Congressman Teodoro. O yan, ganito, ganyan. O yan, kaibigan yan ni Teodoro. Kumolekta sa amin yan, ganito. Hanggat walang ganong maipapakita, sorry po, malabo pong mapapaniwala ang mga tao. Sabi ni Sambong, AI video, mahahalata naman din po yun, sir, di ba? Yung nangyayari, nililihis lang nila yung kaso para isisi sa iba, wala nga silang tinuro na mga di ba? Wala nga silang mga tinuro na mga senador. Pero saglit lang ho, mga bossing, kawawa sila. Kung meron man pong mga senador na mapapangalanan sa mga susunod, mga boss, kawawa yung mga yan. No?